Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Itong Honda at itong Nissan, dalawang napakalaking mga kumpanya na nandiyan sa Japan, ay magsasanib puwersa para po labanan itong power ng China. Pagdating po dito sa pagdomina ng China sa mga electric vehicles, hindi lamang sa Japan, kundi sa buong mundo. Marami pong nagsasabi sa nakaraang vlog ko na kapag ka daw po bumili itong mga electric vehicle na galing ng China, ito daw ay walang kwenta, kinakalawang, sumasabog, mahinang klase, nag-aaksaya ka lang ng pera mo, at itong mga gawang China daw na ito ay gawa ng mga bansang sumasakop sa atin, kaya hindi daw po dapat ito tangkilikin. Ako daw po ay pro-China, ako daw po ay tuta ng China. Bakit ko daw po ipinopromote itong mga gawa ng China dito sa Pilipinas? Itong tanongin nyo, bakit ngayon itong Honda at itong Nissan ay magsasanib puwersa para labanan itong napakalakas na puwersa ng bansang China at yung kanilang technology sa paggawa ng electric vehicle? Ito po ay sinasabi nilang one of the world's biggest car producers. Ito ang sinabi ni Toshihiro Mibe na ang pagsasama nila ay ang multi-billion dollar deal to combat the rise of Chinese powers. Ay kailangan nilang gumanti o to fight back, at 5 taon mula ngayon ay makaposisyon sila para hindi sila talunin ng China. Itong nakaraang vlog ko, ang daming mga nag-comment dito na ako ay niraratrat, na ako daw po ay pro-China, bakit pero pinagmamalaki ang China, wala daw kwenta ang China. Ito, mismong yung chief executive ng Honda ang nagsabi na talagang napakalaki na nitong China at kailangan na nilang tapatan, kailangan na nilang labanan ang iba pang mga malalaking kumpanya katulad po ng Tesla. Ang patuloy po na paglaki ng merkado dito sa electric vehicles ay dinomina ng China. At ang kanilang ang electric vehicle na nangunguna dito ay ito pong BYD. Itong si Mr. Mibe mismo ang may sabi sa harap ng mga reporters na there is a rise of Chinese power and emerging forces, and the structure of automobile industry is changing. At ang paglaki ng China sa kompetisyon na ito ay nag-iwan sa maraming mga gumagawa ng mga sasakyan. Humina at tumamlay sa labanang ito ang mga malalaking car manufacturer sa Japan, sa US at sa Korea at sa Europe. Sa China ay kaya nilang ibaba ang presyo at tinutulungan pa sila ng gobyerno ng China sa puhunan, at ito ang dahilan kung bakit maraming mga electric vehicles dito ngayon sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa. Mga kapatid, yung tariff na ini-impose ng Europe sa China, maging ng US, lalo lang nagiging tamad itong mga manufacturers ng mga sasakyan diyan sa mga bansa na yan. Kasi kapag ka nag-impose ng mataas na tariff itong US at Europe sa China, ang gagawin ng China ay babagsak yung presyo nila. Kasi kayang-kaya nilang mamantay o lumaban diyan sa mga tariffs na yan, kasi nga po sila ay binaback-upan ng kanilang gobyerno. Samantalang itong mga nandiyan sa Europe na akala nila nanalo sila dahil nga mataas yung tariff na inimpose dito sa China, ang nangyari lang, sa halip na pagandahin nila yung mga electric vehicle nila, sa halip na talunin nila yung technology, yung softwares, yung OS, pati yung batteries na ginagamit itong mga China brand ng mga electric vehicles, na kontento na sila sa ganung paraan ng paglaban dito sa kompetisyon na ito. O sige, bahala ka dyan, hindi ka makakapasok, hindi ka mabibilan dito sa Europe kasi mahal ka dahil nga nagtaas ng tariff. Lumalaban pa rin tong si China eh. Kasi kung titignan nyo kung ito ay gera, mga kapatid, sa gera, pasasabugin yung mga eroplano, ang daming mga bombang ibabagsak, talagang halos maubos yung kakayanan ng isang bansa. Kung kakaunti lang ang kanyang armaments, kung kakaunti lang ang kanyang mga eroplano, ang kanyang tangke, matatalo yung bansa na ito. Hindi, ang China, hindi. Wala namang sumasabog. So itong si presidente ng China, tinutulungan niya itong mga car manufacturers dyan sa China. Sige lang, ibenta mo ng mura, ibenta mo ng mura. No? May trade war tayo. Tignan natin kung sino ang mananalo pagdating sa uli. Ito nga. Kaya nga ang sabi ng chief executive ng Honda, itong China ang nag-emerge. At itong power nila ay hindi kaya basta talunin kung Honda lang mag-isa, kung Nissan lang mag-isa, kung Mitsubishi lang mag-isa, kaya silang tatlo ay nagsama-sama. Ngayon, dito sa Pilipinas, bakit ang daming mga electric vehicles, yung mga mumurahing mga electric vehicles? Marami rin naman yung mga mamahalin. Kasi nga, hindi nag-impose ang gobyerno natin ng tariff.
Talagang halos libre na nga yata, wala tax-free na nga yata itong mga electric vehicles na nanggagaling sa iba't ibang bansa. Siyempre, kasama na doon yung China. Ang problema dito, mayroong mga electric vehicles na hindi na po naka-quality control. Pero na namang tatamaan dito sa vlog ko. Kahapon, talagang galit na galit yung karamihan na nagko-comment dito po sa vlog ko. Ako daw po ay ugok. Tinanggal yung letter B. Kasi nga daw po, tinutulungan ko pa itong China, inaangat ko pa daw. Hindi naman po sa ganun yun. Ang pinag-uusapan natin dito, yung teknolohiya. Diba? Wala ka naman talagang magagawa dito sa mga produkto na galing China. Baka nga mas marami ka pa eh. Ako po ay nagsishare lamang sa inyo. Tulad nga nito, itong vlog ko ngayon, kung itong si Honda, itong si Mitsubishi, si Nissan, ninenervyos na sila, nangangatog na ang tuhod nila. Kasi nga, sinabi na nila na talagang ang China ay meron siyang matinding power pagdating dito sa kompetisyon na to, matatalo talaga sila. Alam po ng lahat ng mga automotive manufacturer sa buong mundo na nauungusan na sila ng China, naiiwan na sila. Kaya lang, hindi naman sila pwedeng magpaiwan na lang ng ganun dahil sila po ay may mga malalaking kumpanya. Sila ay may malalaking mga overheads. Nagpapasweldo sila ng mga tao nila. At marami pa rin naman silang mga ibinebentang mga sasakyan at kailangan nilang ituloy ang kanilang negosyo. Kaya lang, kung magpapatuloy itong trend na ito, na ang nakakabenta ngayon ng mga sasakyan na electric vehicle ay itong China, itong BYD, bibili pa ba itong mga tao na ito ng mga internal combustion engine sa kanila? Dahil nga po, by 2035, maraming mga mayayamang bansa ang talagang ipe-phase out itong mga internal combustion engine kasama ang hybrid. Kaya nga, nagugulumihanan na itong mga malalaking car manufacturers na kung magpapatuloy itong trend na to, na yung China talaga ang nagiging malakas, yung China ang nakikilala sa kanilang mga electric vehicle na ibinebenta, pati yung technology, pati yung kanilang operating software, nako, ano ang mangyayari sa kanila? Kaya si Honda, si Nissan at si Mitsubishi, meron na silang magandang deal na ginawa para labanan itong China. Ipinagyayabang nilang dalawa yung benta nila na umaabot sa $191 billion, sabi ni Nissan Chief Executive Makoto Uchida. At nito palang nakaraang Marso ay nag-uusap na sila para makabuo sila ng panlaban sa China hanggang sa 2030. Kung hindi nila gagawin ito, sila ay magiging talunan. Kayang-kaya daw nilang tumapat dito sa malaking puwersa ng China. Ang matindi, itong puwersa ng China, puwersa ng bansa nila, ng gobyerno nila. Diba? Itong BYD, itong mga car manufacturers nila dyan na ginagawa ngayong sundalo ng gobyerno ng China, itong mga car manufacturers na ito, dito sa trade war na ito. Yung pagkakasundo ni Honda at ni Nissan, hindi upang tulungan si Nissan dahil pabagsak na. Ngayon, ang pagkakasundo nila ay upang labanan itong puwersa ng China pagdating sa electric vehicle. Talagang ang punto na ng mga car manufacturers ngayon ay dito sa electric vehicle. Kasi kahit na anong dami ng mga internal combustion engine na gawin mo, mga hybrid na yan, kahit na anong gaganda pa niyan, ang tema talaga pagdating ng 2035, mawawala lahat yan eh. Kaunti na lamang ang marirehistro. Babagsak sila, mawawala sila sa sirkulasyon. Paano mangyayari ngayon? Itong si Honda, si Nissan at si Mitsubishi parang naging atrasado sila. Kasi si Toyota magtatayo na ng kanilang planta diyan sa Shanghai, China. At doon nagagawin yung kanilang mga electric vehicles. At kauna-unahan nga daw po dito ay itong Lexus. Ano ngayon ang sasabihin ng mga Toyota lovers dyan na ayaw sa mga gawang China? Ipinaglalaban nyo, Toyota, Toyota, Japan, Japan, Japan. Ngayon, itong si Toyota, para hindi rin siya mawala sa sirkulasyon, dito na ngayon siya gagawa ng mga electric vehicle sa China. Toyota has worked with China via joint ventures with local manufacturers. Si Toyota daw po ay magtatrabaho joint ventures doon sa mga local manufacturers diyan sa China. Local manufacturers, hindi po sinabing BYD, hindi po sinabing NIO, hindi sinabing kung yung mga kilalang mga car manufacturers dyan sa China. So, local manufacturers, baka ito yung gumagawa ng mga inaayawan yung mga sinasabi nyong walang kwentang mga electric vehicle. Kasi maraming mga local manufacturers dyan sa China. Yun po ang sinabi ng Toyota. Toyota has worked
with China via joint ventures with local manufacturers. So ngayon, ano, aabangan nyo ngayon kay Toyota? Po, tinamaan na to. Palagay ko, dadami ang problema ni Toyota nito. Okay, so ngayon, sige, mag-comment po kayo dito sa plano ng Toyota. O, baka bumagsak ang Toyota dito. Ang sabi rin naman kasi ni Toyota, ay nagtayo nga sila ng planta doon pero talagang tututukan nila, sila pa rin ang masusunod, yung technology pa rin nila ang masusunod pagdating po sa paggawa ng mga electric vehicle. Yung mga kumpanya rito ng mga electric vehicle dito sa Pilipinas, Moretti, Dongfeng, Pony, Jetour at yung iba pang mga dealers dito sa Pilipinas, maaaring yan, ang gumawa niyan dyan sa China ay itong mga local manufacturers na dinala ngayon dito sa Pilipinas ng mga kaibigan nating negosyante. Ngayon, itong si Toyota, ganyan din palang plano. O ano ang bet nyo dyan? Ano ang masasabi nyo dyan? Sige, comment lang. Kung matatandaan nyo po mga kapatid, ang Toyota ay pinasikat ang hybrid na si Prius. Pero bakit hindi na lang ito ang itinuloy ng Toyota? Unang-una, ito ay mahal. Pangalawa, ito ay mape-phase out din coming 2035 sa mga bansa na magsisimula na ng pagbabawas nitong mga internal combustion engine. At itong mga hybrid, mas malaki ang problema nito. Mas mahal to. Biro mo, pinagsama mo yung problema sa internal combustion engine kapag nasira at problema sa electric vehicle kapag nasira. Dalawa ngayon yung matinding problema na magkakaroon ka kapag gumamit ka ng hybrid. Electric vehicle pa rin po ang talagang sentro, ang talagang binubuo ng karamihan, pati na itong mga car manufacturers, ang target talaga nila ay full electric vehicle. Pero ang isang chief executive ang Nissan noon na si Andy Palmer, sinabi po niya na ang paggawa nitong mga hybrid na ito ay pinabaga lamang nila yung pag-transition mula sa internal combustion engine papunta sa electric vehicle. Doon sa pagitan nun, yung hybrid ay nagpabaga lang po sa transition. Ang akala nila, mag-work itong hybrid na ito, pero ang nangyari, naiwan nga ng naiwan itong Toyota, pati yung iba pang mga kumpanya na gumawa nitong mga hybrid. Pero si Andy Palmer, isa siya sa instrumento nung binuo po yung Nissan Leaf. Ito po yung kanilang electric vehicle ng Nissan na bumenta po ng almost kalahating milyon na units nung ito po ay sinimulan ng Nissan. At nung panahon ni Andy Palmer diyan sa Nissan, sinabi po niya na itong ginagawa ng ilang car manufacturers, kasama na yung Toyota doon, na sinabi po niya na full errand yung ginawa nilang pag-develop nitong mga hybrid na mga vehicle ng Toyota at ng iba pang mga kumpanya. Ang ibig sabihin po ni Andy Palmer dyan ay no hope of success. Wala kang maasahan na pagtatagumpay dyan sa ginawa nilang hybrid. Hybrid are road to hell. They are transition strategy. The longer you stay on the transition, the less quickly you ramp up into the new world. Hindi talaga siya believe diyan sa gumawa ng mga hybrid na yan. O ngayon, kung may hybrid ka, yan ang magiging problema mo. By 2035, goodbye sa hybrid mo. Sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, hindi. Nangyari na po sa Toyota yan, yung sinasabi ni Andy Palmer, na no hope of success. Kaya itong si Toyota ngayon, nagkukumahog. Ayan, pumunta sa China, nagtayo sa Shanghai ng kanyang planta para doon gawin ang kanilang mga electric vehicle. Sinabi rin po ni Palmer na the Chinese car are bloody good. The Chinese vehicles offer remarkable value for money for what they deliver. The battery technologies class leading and they've concentrated very much on their software. Merong nag-comment sa vlog ko, inisa-isa pa niya yung brand ng mga TV at kung ano-anong mga electronic appliances, inisa-isa niya. Na kapag ka daw binili mo yun, ilang panahon lang sira na. Ngayon, kung gusto mong bumili ng matibay na Chinese product, huwag kang bibili sa online. Doon ka bumili sa mga malls, sa mga shops, kung saan talagang doon naka-display at pwede kang bigyan ng warranty ng mga store na ito. Karamihan nung nandiyan sa online ay mga reject na yan. Kaya nga mura. Saan ka ba naman nakakita? Ang air condition nila dyan ay sobrang mura. Samantalang kung bibili ka sa mall, napakamahal. May installation pa. Meron pong isang company ng air condition nung araw, hindi ko na lang sasabihin kung anong kumpanya to. Itong may-ari ng kumpanya na to, pupunta dyan sa China, sa Shenzhen, tapos ituturo niya lahat yung mga gusto niyang aircon. O ito, pangalanan mo yan ng kumpanya ko ha, pangalanan mo yan. Tapos darating dito sa Pilipinas. Dahil sa mura,
galing ng China, pagdating dito, meron siyang tinayong kumpanya, nilagyan niya ngayon ng pangalan niya, yung mga aircon na binibili dyan sa China, binibenta niya ng mura dito. Nung nagkasira-sira ngayon, walang technical support, may mga nasirang board, wala kaming mabili, wala kaming makuha. Ayan, nawala tuloy yung kumpanya na yun. Sayang, ang lakas na niya. Ang benta niya talagang halos talunin niya itong si Samsung. Oh. Nawala na ngayon. Kasi nga, yung mga binili niyang aircon, wala talagang technical support doon sa binila niya sa China. Kasi sa bangketa lang halos binili yun. Yan sa Shenzhen. Ngayon, kung bibili ka ng magandang product, bumili ka sa mga mall. Ito pa ang style ng mga ilan ng mga kababayan natin. May mga kakilala po akong ganito. Bibili ngayon ng mga produkto na palusot. Sabihin na natin, smuggled. Kung saan-saan nanggaling. Talagang hindi dumaan ng customs. Dumaan sa backdoor. Kasi bakit backdoor? Ang Pilipinas napapaligiran ng dagat kung saan-saan nagdaraanan itong mga items na to. Itong mga smuggled goods na to. Tapos ibebenta sa online. Pagdating sa online, meron silang account dyan sa mga online store na yan. Akala mo, napakagagaling. May mga nagko-comment doon sa reviews. Sila-sila rin yun. Kung sino-sino yung mga nagko-comment. Tapos pagbili mo, eto na. Mura pero basura. Ngayon, ang isisisi ngayon doon sa bansa na gumawa ng mga product na yun, ang dami po talagang reject. Diyan sa bansang China, ang daming reject dyan. Ngayon, kung bibili ka talaga sa online, olats ka talaga. Kaya kung bibili ka ng mga appliances, mga electronic appliances, at kahit na ano pa, pati yung electric vehicle, huwag kang bibili doon sa walang pwesto. Huwag kang bibili sa hindi dealer. Huwag kang bibili doon sa hindi legit na kumpanya. Kasi walang warranty, wala kang maaasahan kapag ka nasira, olats ka. May kakilala nga ako mga sapatos pa Talagang peke naman. Pati mga bags, mga Louis Vuitton. Ang dami nilang binebenta, lahat galing ng China. Pero lahat yan ay fake, lahat yan ay mahinang klase, at yan ay smuggled. Ngayon, kapag kausap mo, itong mga nagtitinda na ito, siyempre, ito ay mga genuine. Sabihin nila. Mga original to. Kung tatanga-tanga ka, makakabili ka talaga ng mga peking produkto na ito. Kaya po maraming napapahamak, maraming nagagalit. Dahil na rin doon sa mga kababayan natin na nagsasamantala. Kaya lang, Autorans, kapag bumili kasi kami sa mall, mahal. Kapag bumili kami sa mga shops, sa mga pwesto, mahal. Yun talaga, kasi may warranty yun. Pero kung i-compare mo ang presyo sa mall at presyo dyan sa online, di ba, napakalaki ng pagkakaiba, magulat ka na. Matakot ka na. Ako po mga kapatid, hindi po ako magyayabang sa inyo Meron akong lumang Honda. Meron akong lumang Toyota Crown. Meron akong lumang Pajero. Puro luma lang ang sasakyan ko. Meron akong lumang BMW E46. At ngayon, may plano akong bumili ng bagong electric vehicle. Yung maliit lang, na pang daily ko kasi napakatipid po talaga sa konsumo ng kuryente. So, hindi ko masasabi ngayon na hindi ako bumibili ng produkto ng China. Pagdating ko sa bahay ko, yung gamit ng mga anak ko, China. Yung ilaw ko, made in China. Itong ginagamit ko sa pagbablog ko, made in China. Yung iPhone ko, ay kinukuha ko yan sa Smart. Ako po kasi ay naka-line. So, 3 ang linya ko sa Smart. Kaya every 2 years, ay meron akong 3 cellphone din. Kaya nga po lahat kami sa pamilya ay naka-iPhone na. Dahil yan naman ay ibinibigay ng Smart sa amin habang binabayaran namin yung monthly. Itong iPad ko na ito, binili ko to sa Green Hills. Ito po ay Mac. Pero yung mga gamit nga namin sa bahay, halos lahat ay China brand. Pati doon sa mga pinggan namin, yung plato namin, yung baso, yung aking gripo, yung shower, yung mga ilaw, yung gamit ng mga pets, yung shampoo nila, kung ano-anong mga bagay, halos lahat China kasi nga mura. Parang ano yan halimbawa, itong microphone na to, ito China to. Ito po ay matagal ko nang ginagamit. Ito po ay mura lang. 1,000 pesos lamang po ito. Pero matagal ko na po itong ginagamit. Kung ito po ay masisira, sulit na po ito. Diba? Kasi napakinabangan ko na. Ngayon, kung bibili naman ako ng mamahalin, yung mga branded, yung Sony, yung Panasonic, yung ano-ano pa nga, yung Pioneer, napakamamahal po niyan, 25,000, 30,000, o siguro pinakamura, nasa 15,000. Paano naman yun? Pwede naman ako sa 1,000 pesos, bakit pa ako bibili nun? Di ba? Di ba, iniisip nyo rin yan? Di ba, ginagawa nyo rin yan? At iyon ay pwedeng mangyari lang sa mga produkto na gawang China. Sabi nung ilan dyan, sumama na raw ako sa China, doon na lang daw ako tumira. Ugok daw ako, inulit ko lang po yun, no? Nako mga kapatid, kung
may mag-o-offer sa akin, halimbawa dyan sa BYD, pangarap lang to, malabong mangyari naman eh. Kung may mag-o-offer, Otoran, sige, sumama ka sa BYD, aralin mo ang BYD, halika, sama ka sa China. Ba, napakalaking pagkakataon po yan. Matututo tayo. At lahat ng matututunan ko doon, iba-vlog ko, isi-share ko rin sa inyo. O kung ayaw nyo naman panoorin, okay lang. Kung gusto nyo magsasalita ng mga laban sa China, okay lang din. Wala naman ako magagawa doon. Karapatan ng bawat isa na magsalita at magpahayag ng kanilang mga opinyon, ng kanilang mga saloobin. Pero yung mga tao na tumatanggap ng mga positive, ng mga kaalaman at kinikip niya yun ang talagang magiging okay. Pero yung hindi ka tumatanggap, gusto mo one way ka lang, gusto mo ikaw lang ang tama, maiiwan ka. Hindi ka mag-excel, hindi ka magiging magaling na tao pagdating ng panahon. Kaya po sa buong mundo, halos lahat ng mga nandyan sa automotive industry ay namumroblema sila kung paano nila tatalunin ng China. Kasi talagang aminado na sila na namayagpag na ang China at nangunguna na ang China. Ngayon, dito naman sa Pilipinas, yung ibang mga nagko-komento rito, kung ayaw nyo tanggapin yun, nasa sa inyo yan. Basta itong mga magagaling na tao, tinatanggap nila yon. Ikaw ayaw mong tanggapin yon, sino mas magaling sa inyong dalawa? Kaya po sana, itong mga nakagraduate na, meron na kayong technical course na natapos, o mga engineer, mga IT, kasi napakalapit na itong mga internal combustion engine by 2035 sa ibang mga bansa ay tatanggalin na yan. Ngayon, yung mga bansang sasali dyan ay kakailanganin nila ng mga technicians, mga engineers, mga IT professionals para gawin itong makabagong technology. Hindi na rin naman kayang mag-supply ng China ng mga technicians sa iba't ibang mga bansa. Dahil doon pa lang sa bansa nila ay magkakandahong, kumahog na sila sa paggawa nitong mga electric vehicles. Nandiyan na po yung mga malalaking car manufacturers at doon sila gagawa ng kanilang mga electric vehicles. Ang tanong na iba, hindi matutuloy yan. Gasolina pa rin, diesel pa rin, doon kayo nagkakamali kasi ito ay batas na ng pambuong mundo. Mas madaling i-produce ang electric vehicle kesa magmina ka ng langis, kesa magmina ka ng krudo at gasolina na ang meron lang ay Middle East at ang US at yung ibang mga bansa na maliliit. So, itong electric vehicle, kapag nakuha mo ang technology, kapag may nagsusupply na sa'yo ng baterya at makagawa pa ng mga supplier at makapag-produce pa ng maraming mga suppliers ng mga baterya sa buong mundo, kayang gawin yan ng kahit sinong bansa na kayang-kaya rin naman ng mga Pinoy. Mga kapatid, pasensya na po doon sa mga nasasagot ko sa aking vlog. Hindi ko po gustong makasakit din. Ipagpaumanhin nyo po. Basta dito po tayo magkakasangga kung ano man yung mga natututunan natin na technology, kung ano man yung nangyayari, current events sa paligid natin, dito sa bansa natin, ay gawan ko po ng vlog at makarating po sa inyo. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.